Formal na po nating simulan ang ating question and answer portion. Ako po ay si Brother Danian, dating taga-Bilibiran. Sa kasalukuyan, Naga City ako ngayon, Camarinesor. Mayroon lang akong gustong linawin. Ito ay hindi katanungan, paglilinaw lang ang aking pakay. Yung sinasabi sa Revelation, sabi ng iba, ito ay symbolikal. Yung bang nabanggit nating kapatid ay hindi symbolikal yon. Yung nabanggit na Yung tinalakay po natin ngayon, yung yun. destruction, Actual ba yun? literal o symbolical? Oo. Yun po yung katanungan. Sa Revelation po ay merong symbolical, meron ding hindi symbolical. Hindi po lahat ng nakasulat sa Revelation ay symbolical. Meron din po dyan literal. Kasi kung lahat niya symbolical, parte yung second coming, magiging symbolical yon, hindi siya magiging literal. So, kung magiging particular po kayo sa binanggit namin, ay siguro, alin po doon sa natatandaan yung binanggit namin ang yung tinatanong kung literal or symbolical? Kasi maraming nag-aaral dito sa 70 Adventist sa EUP. Ang binabanggit ng Revelation, puro symbolical. Kaya ko naitanong to sa inyo, kasi nakita ko yung pinaliwanag ninyo doon sa second coming, na kung saan ito ba ay literal o symbolical. Yes. Ilan ang pag-ilinaw ko sa inyo. Sa pagdating po sa tinatawag na ibang aklat ng Biblia, sa ang proseso po ng pag-interpret ng mga scholar, kapatid, i-interpret mo siya as literal unless it is proven symbolical. Pagdating naman sa Revelation, it is symbolical. Interpret mo siya symbolical unless it is interpreted as literal. Baliktad po siya, kapatid. Kaya nga, sa ating pag-aaral, bago ka pumunta doon, tignan mo muna sa Old Testament kung paano ang pagkakahayag sa Old Testament. Kung ito ba ay merong in symbolic way or is a literal way. Since na kapag sinabing 1,000 years, marami po nag-aaral yan. Katulad ng tinatawag ng mga amillennialism. Sa mga amillennialism, yung mga meron pong paniniwala na ang amillennialism, sila po ang kanilang paniniwala ay yung lahat ng sa Revelation ay hindi po ito literal, more on symbol. Kaya nangyayari, puro simboliko. Kaya pati yung second advent ng Panginoon, hindi literal yan. Pagtanggap ng baptism, ito po ay tinatawag na tinanggap mo na as ang second coming, first resurrection ng Panginoon, as second resurrection. May ganun po sila. Pagdating naman po sa post-millennialism, meron pong post-millennialism, hindi mo masyado na-prosper tong belief na to eh. Yung doctrines na to ng mga nag-aaral ng theology. Ang meron po ay ang premillennialism. Ang premillennialism, kasama po ang Seventh-day Adventist dyan. At yung amillennialism, nauna po ang pre-amillennialism, kapatid. Dumating si Kristo, tapos literal ang 1,000 years. Sa pag-aaral po ng mga scholar, naniniwala po sila na sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, simula ng tinatawag na 1,000 years, it is a literal. So ganun po yun. Kaya kung pag-uusapan ay millennialism, ang premillennial, ito po ay mula noon sa mga premillennial hanggang sa dumating yung mga amillennial at mga postmillennial na yan, muling bumalik yung premillennial kasi nakita po nila tayo po ay nakabase sa tinatawag na historical na pag-aaral. So, through history ang ating paniniwala, ang ating pag-aaral. Kaya meron pong tinatawag na malaking portion ang literal, pero meron din pong portion sa Revelation, maraming portion ang symbolical. Kaya nga, guided po tayo. Kaya may guided tayo ng Holy Spirit at the same time, through history, pinapattern po natin ang ating tinatawag na pag-i-interpret ng Revelation. Okay, maraming salamat. May isa pa ang susog. Sige po, paglilinaw. Yung bang pinag-usapan natin, pinaliwanag niyo sa amin, na kung saan hindi ko ma-perfect yung ganong paliwanag, magkakaroon ba ako ng kaligtasan doon? Kasi ang puntos natin dito, kaya natin pinag-aaralan ang Biblia para tayo magkaroon ng kaligtasan. Sabi niyo kanina, ang maliligtas lamang iyong may tatak. Kailangan para magkaroon tatak tayo ng Diyos, kailangan tayo mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Ipamuhay natin siya. Sabi nga sa 7:21 ng Mateo,
Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, kundi yung lamang sumusunod sa kanyang kalooban. So ibig sabihin, para tayong magkaroon ng tatak ng Diyos, kailan mayroon tayong pagsunod sa kanyang kalooban na kung saan tinanggap muna natin siya bilang ating personal na Savior para magkaroon tayo ng kaligtasan. So, ang tanong niyo po Ang ay... paglilinaw ko po, kung hindi ko ba ma-perfect yung pinaliwanag ninyo tungkol sa 1,000 years, wala akong kaalam-alam, wala akong kaalam-alam, magkakaroon pa ba ako ng kaligtasan? Ayan. So, Brother Johnson, Brother Gypsy, ang kanyang katanungan po ay kung hindi man maperpekto ang pagkaunawa doon sa inyong piniresent about 1,000 years, hindi ko masyadong naintindihan o whatever, ay maapektuhan ba ang kanyang kaligtasan? Sa ating bilang mga Adventist ay hindi natin sinasabi na walang kaligtasan yung hindi nakakaintindi ng prophecy. Kasi itong Revelation prophecy ito eh. Ang prophecy natin ay, sabi sa pag-aaral ay, tayo ay nakakatulong ito para tayong lumalakad sa liwanag, hindi sa madilim na lugar. So pagdating sa salvation, ito ay sa magitan ng biyaya, hindi sa magitan ng prophecy. Kaya kahit hindi mo naintindihan yung prophecy dito, basta naintindihan mo yung concept of salvation, na kailangan tanggapin natin ito, ang ating Panginoon sa ating buhay, at tayo ay lumakad ayon sa inihandaan niyang daan para sa atin, kahit hindi mo intindihan yung prophecy, may kaligtasan ang tao. Yes. So, hindi requirements for salvation ang pag-aaral ng prophecy. Nakakatulong lang ito para ma-confirm at maging handa tayo na malapit na yung panahon. Kasi pag pinag-aaral natin yung prophecy, mga kapatid, ay nagdadalhin tayo nito na kailangan natin maging handa bago dumating yung kaligtasan. Malaki ang tendency na hindi maging handa ang tao pag hindi pinag-aaralan yung prophecy. Yun lang ang disadvantage po nun. Yes. Ah, Tama yan yung kapatid. Kaya nga sabi sa Revelation, yung lesson po natin, ang focus ng ang Revelation para makita nyo kung sino ang nakasentro dito. Sino ba nakasentro sa Revelation? Si Kristo. Ngayon, kapag nakita mo si Kristo sa Revelation, sa iyong pag-aaral, hindi mo man lubos na unawaan, pero nakita mo na doon sa Revelation ng iyong pag-aaral, nakita mo si Christ na siyang naglilid doon, ano ang iyong gagawin? Sasampalataya sa Kanya, di ba? Lalalim. Kaya nga sabi doon sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng salita ng hula at tumutupad na mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Sa mga tuwid, kapag nakita mo ang pangyayaring ito, huwag kang titingin sa pangyayari kasi iba nagiging ang nangyari. Nakatingin doon sa more on historical view. Kaya ang nangyayari, observant. Sa observant, lagi nakikita, uy, tignan mo si ganito, ang presidente, ganito niya, ganyan ang nangyari. Pero nakalimutan kung sino ba yung nakasentro doon. Kapag nangyari ang mga bagay na yan, anong gagawin mo? May Kristong tutulong sa'yo. Yun po ang ibig sabihin ng kapatid. Yan. So, malinaw po. Maraming salamat sa inyo, ha? Okay, Salamat. maraming salamat Thank you po. Thank you po. Meron lang Brother Johnson. May nakikita akong gusto ko lang i-recognize yung, si Brother Dumangas ba ito? Siya po ay dating aktibong kaanib ng Iglesia ni Cristo. Tama? Pero na-convert po siya sa ating program, sa panunood, pakikinig po sa ating program. Kaya siya po ay aktibo na miyembro na natin ngayon. Na-interview po namin siya, talagang siya po ay kaanib ng Iglesia ni Cristo before. Alright. So hindi lang kaya, kasi meron din po tayo dito. Ayan, si Sister Beth ay aktibo din kabataan ng Iglesia ni Cristo yan din dati. So, nagkakalagasan na po sila. Ito paano? Punta dito sa atin. Okay. So, thank you sa inyong presence, Brother Peter. Actually, yung nabanggit kasi rin ni Brother Dan kanina na kung maapektuhan yung kaligtasan niya, yung salvation do sa prophecy, tama naman din talaga yun, ano po? Kung minsan may konting danger kasi may deception. Katulad nun, kung mayroon palang second chance, ay maaaring dun sa iba, medyo mag-ano-ano pa dahil mayroon pa siyang chance doon pagdating ng ng 1,000 years. So, yun lang danger lang doon, kapatid. Na po. Pero kung sa kaligtasan ng tinatanong, ay hindi po. Pero may danger kasi mayroon deception. Ayan. Okay. So, ayun, doon po sa iba, alam kong hindi masyado nasundan yung iba, ang ganda ng mga kasagutan. Pagdating sa prophecy, ano ang symbolical, ano ang literal. Ang sabi nga po, ito lang po yung laging sinasabi ng mga scholar natin, pagka ang prophetic books po ang pag-aaralan, considered everything symbolical unless proven literal.
Lahat symbolical unless ma-prove mo siyang literal. Ganun po ang pag-determine kung ano ang symbolical, ano ang literal. Okay po, next question po. Si Brother... Paliwanag Ano po, lang susog po ba yan? Katanungan. Susog lang doon Ay, sa sige po. sinabi ni Brother Johnson. Kasi sa pagkaalam ko lang, ano po, mga kapatid, huwag kayong mag-alala kung hindi nyo naintindihan yung literal o physical o ano pa mang symbolikal o ano pa mang kwan. Basta ang importante lang po dito yung sinabi sa John 3:16 na yung mabuting balitang yon ay walang iba kundi si Kristo. Ang sumampalataya ay sabi, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marami po sa mga namatay na mga sa matandang tipan o sa bagong tipan o sa mga kapatid natin na hindi rin nakakaintindi ng prophecy o nano, pero maliligtas po sila. Ang atin lamang pong pagsikapan, tama rin po yung sinabi ni Jeb na ang prophecy, na sabi ni Apostol Pedro na mayroon tayong panatag na prophecy. Ano po? Kung ito'y susundan natin, gaya ng ilawan, hindi tayo maliligaw. Pero tungkol po sa kaligtasan, huwag po kayong mag-alala kung hindi nyo naintindihan yung symbolical o literal. Basta ang importante po, yung sinabi doon sa kasalan. Ang kasalan kasi, lahat ng papasok doon ay nakadamit puti. Nang ibig sabihin ng damit puti na yon, isinakabuhayan lang natin yung buhay ni Kristo. Amen. Yun lang po importante. Thank you, Yan. Tay. Brother Jeff, Salamat. meron lang po muna akong paglilinaw din. Kasi maraming nanonood sa atin at maraming makakapanood nito. Huwag din po isipin ng lahat na, okay lang pala ako dito sa born again, okay lang pa ako dito sa ganito kasi naniniwala naman ako na sa biyaya ng Panginoon. Hindi na kailangan na yun. Wala palang kwento yung pag-aaral nyo ng prophecy. So, hindi rin po ibig sabihin ay maging komportable na tayo dahil sa naniniwala tayo sa ganon. Bagaman tama yon. Pero ang kaibahan po natin bilang mga Seventh-day Adventist, yung ating sinabi doon at sinabi ni Brother Valinya, ay sa atin po iyon ng mga kapatid. Pero para encourage natin yung ibang mga pananampalataya, mahalaga po yung pag-aaral ng prophecy. Sabi po dito sa nakikita niyong talata sa screen, sa 2 Pedro 1:19, at kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa ang pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ibig sabihin, ang pag-aaral ng prophecy ay parang ilaw ito. Pag ikaw ay hindi nag-aaral ng prophecy, naglalakad ka na parang wala kang dalang ilaw. Yes. May posibilidad kang ma-deceive, maligaw. Pero pag nag-aaral ka ng prophecy, nandito kasi yung history ng tunay na iglesia. So dadalhin ka talaga doon sa liwanag. Dadalhin ka talaga doon sa tamang daan, mga kapatid. Pero hindi ito yung way of salvation. Kundi Yes. ito ay confirmation na nasa tamang landas ka na iyong tinatahak. Susundan ko yan, Brother Johnson. Sige. Sa aklat ng Juan, ang kapitulo ay 14, ang talata ay 29. Sabi po dito, at ngayon ay sinasabi ko sa inyo bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. So, ibig sabihin, yung prophecy pala, kaya mo pinag-aaralan at nakita mo si Kristo doon sa prophecy through history, na sa pangyayari sa kasaysayan na laging nag-i-intervene ng ating Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano, anong gagawin mo? Manampalataya. Na ang ibig sabihin, ang iglesyang ito ay tunay na ginagabayan ng Diyos. Sige po, Nay. Pangalan po at yung tanong po ninyo. Ako po si Ludivina Trinidad. May itatanong lang po ako kasi may kapatid ako na ibang relihiyon po sila. Yung, ano ba? Yung andyan na relihiyon sa may palabas. Sige po. Sige, tanong na lang. Hayaan mo kung anong relihiyon yan. Sige po, yung tanong po. Ano po, kasi, ano naman sila Biblia naman ang inaano nila gamit nila. Iba lang ang pagsamba nila.
Hindi sabat. Opo. Ngayon, ano pong Ang tanong ko ninyo? po, maliligtas po ba sila? Dahil iba ang kanilang Relihiyon pagsamba. ay iba at saka yung pagsamba nila ay hindi sabat. Okay. Sige po. So yun, Brother Johnson, Brother Gypsy, ang tanong, may kaligtasan ba sa kanila? Na Meron. may Biblia naman, pero iba yung pagsamba. Tama. Meron, siyempre, kaya nga tayo nangangaral kasi may kaligtasan sa kanila eh. Hindi natin pwedeng sabihin wala silang kaligtasan. Hanggat may panahon, may kaligtasan ng tao. Mawawala lang ang kaligtasan pag dumating na yung close of probation na yung ebanghelyo ay tinanggihan. Tandaan natin, ang lahat ng ang binasa natin sa 2 Tesalonica kanina, 7 hanggang 9, ay yung parurusahan doon, yung tumanggi sa ebanghelyo, yung nakarinig ng katotohanan pero nireject. Pero hanggat wala pa yung pagsasara ng awa ng kaligtasan, ay mayroong kaligtasan ang bawat isa. Kahit na nasa ibang pananampalataya sila. Kaya nga tuloy ang pangangaral. Dahil ang kaligtasan ay para sa mga hindi pa sa lahat at ganun kasama doon yung mga hindi nakakakilala ng katotohanan. Kaya kung ang tanong, kahit nandun sila, may kaligtasan, pero kailangan lang nilang malaman ang katotohanan. Yeah. Kailangan natin ipaalam. So, hindi nangangahulugan na may kaligtasan sila, pabayaan na natin. Yes. Kasi may delikado, pagka hindi talaga nilalaman, tapos nalaman man, hindi naintindihan gaano, maintindihan sila, i-reject nila yon. So, malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Katunayan nga kapatid, kaya nga sila may kaligtasan, ipinapanalangin ngayon ni Apostol Pablo eh. Ito ang panalangin ni Apostol Pablo. Ano? Sa aklat ng Roma, ang kapitulo ay 10, ang talata ay 1 hanggang 3. Sabi dito, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Sino po yung sila? Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Datapot hindi ayon sa pagkakilala. Mali nga lamang. Kaya nga, Biblia ang gamit, pero mali ang kanilang paraan ng paggamit ng Biblia. Pero hindi natin hinahatulan na hindi sila maliligtas. Ang sabi dito ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, ipinapanalangin niya sa Diyos ang patungkol sa kanila para po sila'y maligtas. Ibig sabihin, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, kaya nananalangin ng Panginoon, kaya nga lang, mali. Kaya ang dapat po natin gagawin, doon sa maling paniniwala, itutuwid. Yun lang po. Okay, maraming salamat. Ano po? Sige Lapitan po. ko siya kasi parang hindi siya satisfy eh. Ang tanong niya, nangingilin din sila, nagsasamba rin sila sa Panginoon. Ang tanong niya, may kaligtasan ba sila kahit hindi sila mabigyan ng maibanghelyuhan ng dito sa atin? Kasi nagsasamba rin sila eh. Ang kanya, kahit hindi ba siya abutin ng ibanghilyong ipinalalaganap natin, may kaligtasan din ba sila doon? Ayun, pag hindi nila nalaman, Opo. control. Okay. Kung napansin niyo po yung sagot ko kanina, halos nabanggit ko na rin po yon. Kaya nga sabi ko, kailangan natin silang mapaabutan. Kasi pag hindi nila nalaman ito, meron lang sila narinig, hindi lang kayo naintindihan, malalagay sa panganib ang kanila. Pero hindi natin ginajudge. Kaya tayo po ang mayroong katungkulan ngayon na maikalat ang pabalita ng kaligtasan. Kaya may kaligtasan sila, kailangan nila itong malaman ng malinaw. Yan ang sinasabi ko, nabanggit ko kanina. Kaya thank you po doon sa follow-up, at least mabigyan natin ng liwanag. Yung pong mga napaabutan ng pabalita, pero hindi nila tinanggap, delikado po yon. Halimbawa, yung iyong kamag-anak, kapatid nyo po, nababanggit nyo na ito, nasishare nyo, nabigyan nyo ng talata, pero tinututulan nila, Diyos na po ang bahala sa kanila doon. Importante, maggumabo kayo ng hakbang na malaman po niya ang iyong pinaniwalaan bilang Seventh-day Adventist. At Brother Johnson, doon naman sa isang mga tao na nasa ibang pananampalataya na talagang hindi naman naabutan ng pananampalataya, ng tamang paniniwala. Pero at kinamatayan po nila yon dahil wala na po silang pagkakataong makarinig sa iba ng tamang paniniwala. Pero sila po'y tapat sa Diyos. Yung kanilang mga puso, yung totoo yung kanilang puso. Pero pong gatong binabangkit sa aklat ng Roma,
Ang kapitulo ay 2, ang talata ay 12 at 14. Sapagkat ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat ko ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsigawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan ng kanilang sarili. So may paghatol po, depende po doon sa liwanag na kanila pong natanggap. Kaya lang po, yung sabi ng mga ni Brother Johnson, kapag sila'y naabutan ng tinatawag na tamang aral at hindi nila tinanggap, doon lamang po ang Panginoon hahatol. Depende sa liwanag na kanilang tinanggap. Kaya kung ang tanong ay tagang hindi naabutan, wala tayong, hindi naman napuntahan ng mga Adventist at namatay na, pero tapat naman siya, ay ba, ang Panginoon po ang bahala doon. Wala po tayong karapatang humatol sa mga bagay na yun, kapatid. Okay. Sige po kapatid, pangalan na lang po at yung katanungan niyo po. Lito Isguera po. Ang tanong ko lang po, doon sa, sabi niyo po kanina kasi, ililigtas ng ating Panginoon sa pagdating na yung may mga tatak. Kung halimbawa na pong tinanggap ko ang ating Panginoon, sinampalatayanan ko, ibig sabihin, meron na po akong tatak. Ngayon, kung bago dumating ang Panginoon, kung ako po'y nahuhulog pa sa pagkakasala, ang akin po kayang pangalan ay mananatili pa sa aklat ng buhay. Ayan. So, ang paglilinaw, Brother Johnson, Brother Gypsy, allegedly o assumingly, ay natataka na. Natataka na ating kapatid. Ako ay tumanggap ng tamang pananampalataya at isinagawa. Yan yung tatak. Ano po? At pagdating ng Panginoon, ay yung panahon na yun ay nakakagagawa pa rin siya ng kasalanan, ay mabablatted out daw kaya ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Or mawawala yung kaligtasan kahit siya ay natatakan na. Yun, in short. Yung natatakan na, pwede pang hindi maligtas kung nasumpungan na nagkakasala pa rin. Ayan. May panahon po na bago dumating close of probation, ang mabuti pwedeng maging masama at ang masama pwedeng maging mabuti. Mawawala lang yung banal magpapakabanal, masama magpapakasama kapag close of probation na. Mayroon po binabanggit po dito sa Ezekiel, Kapitulo 18. Sabi po ay ganito. Vice versa na po ito. Pagka ang 26 mo na. Pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at kinamatayan sa kasamaan na kanyang ginawa ay mamamatay siya. Yan, di ba? Natatakan, matuwid. Sa panahon ng Israel, kahit na Israelita ka humiwalay ka, gumawa ka ng kasamaan, namatay ka ngayon doon sa ginagawa mong kasamaan. Ano sabi ng talata? Mamamatay siya, ibig sabihin, hindi ka maliligtas. Muli, ang pagkaang masama naman ay humiwalay sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matuwid at kanyang ililigtas na buhay ang kanyang kaluluwa. So, vice versa. Pagka doon ka namatay, depende kung saan ka nabubuhay, ikaw ay matuwid, pero habang may kasalanan kang ginawa, ay doon ka namatay. Naku po, delikado. Pero kung makasalanan naman, nakakilala ka sa Panginoon, nung makakilala ka, bigla kang nabangga, patay ka, praise God. Niligtas ka. Nakakilala ka sa Panginoon. So, ibig sabihin, habang buhay tayo, iniingatan natin yung mga sarili na sabi nga ay, huwag maagaw ito. Yung huwag maagaw ng iba ang ating putong. Panghawakan nating matibay. At saka sa eschatology, ang tanong po ay kung natatakan ka na, di ba kapatid? Kapag nandoon na sa sealing time, wala na pong pagkakataon ang isang tao na magkamali at magkasala. Kung eschatology ng Seventh-day Adventist kayo mga kapatid, pagdating ng tinatawag na shaking time, sa Mateo 13, ihiwalay ang trigo at panirang damo. Nalala niyo yun? Sa talinhaga ng panirang damo at trigo? Maghihiwalay po yon sa huling panahon. Pag ihiwalay yon, ang maiiwan lang sa iglesia ay tinatawag na trigo. At yung trigong yon, tatatakan yun ng Holy Spirit. At yun yung tatatakan na yun yung bubuhusan ng latter rain na tinatawag. At sila yung mga tinatawag na magla-loud cry. Yung naselyuhang ito, hindi na po sila magkakasala. Kaya nga, pag
o lalo mapapakabuti kaya may close of probation po tayo na tinatawag sa Biblia. Sa Amos, ang kapitulo ay 8, ang talata ay 11 hanggang 12. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom ng tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila ay magsisilaboy sa dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila ay magsisitakbo ng paroot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Ito pong sagpong ito po ay nasa close of probation. Sa close of probation, tapos na po ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga doon sa Revelation chapter 8, sa bandang huling talata kanina, at 15 verse 8, umalis na po sa sanktuaryo hanggang pagbuhos po ng tinatawag na 7 last plagues. Hindi na po pwedeng pasukan ang sanctuary kasi tapos na po ang pagliligtas sa pamamagitan ng Panginoon. At ito po yung suporta din natin talata sa Apokalipsis 22:11. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Yun na po yung close of probation. Pag nasilyuhan ka na ng Diyos, hindi ka na, close of probation na yon. Sa pangyayari ng 7 salot, talagang safe ka na yon, secured ka na, protected ka na, mga kapatid. Ang problema, kung hindi ka natanggap ng silyo ng Diyos, ikaw ay masama, magpapakasama pa, kaya walang second chance. Kaya nga, Brother sinasabi Johnson, niya Soriano. Kaya sabi Brother Johnson ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 6:2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang kaligtasan hindi sa darating ng panahon, kundi ngayon. Kaya kung kailan mo nakita ang Panginoon, doon mo siya sunggaban. Di ba gano'n ang ginawa ni Jacob? Nakita niya, nakipagbuno sa kanya ang Panginoon, sinunggaban niya. Dahil akala niya, ang tingin niya, ang kaligtasan nandoon. Totoo naman yun. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi yung paligoy-ligoy tayo sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala. At saka na lang, next time na lang, pag future na. Paano pag future? Wala na po. Sarado na ang pintuan ng awa. Yun ang problema. Yan. Isa pang talata para tuduhan na natin to. Kawikaan 1:28, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Ito yung time na dapat ay paghanda natin, mga kapatid. Kaya doon sa mga nanonood sa atin, nakakapakinig, ngayon na. Tanggapin natin ang ating Panginoon, ngayon na. Huwag ipagpaliban. Hindi natin nahawak ang ating mga buhay, mga kapatid. Kailangan gawin na natin itong sigurado. Maging secured na po tayo sa Panginoon. Ito yung tunay na is. Talagang security. Mga kapatid, mga kaibigan, tanggapin natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Umaapila po kami sa ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon, yung mga nanonood sa atin sa iba't ibang lugar, sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kung kayo po ay inaabot ng pabalitang ito at inikilos ng Panginoon, ng Holy Spirit inyong mga puso, ay makipag-ugnayan po kayo sa amin kung kayo po ay nagdi-decide at pwede namin kayong i-rekomenda sa mga iglesia at mga kapatid na malapit po sa inyo. Kaya ako po ay medyo nakukonsensya. Sabagay hindi naman kasi noong New Year ay meron pong dalawang magkapatid na ready for baptism na viewers po natin. Nag-iba schedule siya na pupunta sa bahay. Dahil alam niya nagkasakit ako, sila ang pupunta sa bahay para i-finalize ang Bible study at tatanggapin na nila ang baptism. Kaya lang siyempre nagkasakit po tayo. At nakakalungkot dahil yung kapatid niya ay umuwi na ng Bicol. Siya ay nasa Bulacan ngayon. Sana ay kung saan man kayo naroon, pumunta kayo sa simbahan, malapit po sa inyo. At si Sister, yung mga kasamayan, kilala po na yung Mrs. at pinuntahan namin sila sa Muntinlupa. Si Sister Rodalyn ba yun? Ayun, Sister Bibing. Yung pinuntahan po natin doon, na yung born again ay iglesia, yung isa ay born again, yung isa ay iglesia, tapos yung nanay naman back to Christ. Pero nagkasama-sama po sila at sila pa gustong mag-join na po sa Seventh-day Adventist. So maraming salamat at ang programang ito ay lagi pong na marami ang nakikinabang. Pag-pray niyo po kami patuloy, yung aming kalusugan, lalo na po kami ng Brother Jeff C. Hanggat may hilinga, tuloy ang ating pangangaral, mga kapatid, mga kaibigan. Thank you sa Iglesia ng Angono na muling naging kasangkapan para sa mahalagang topic na ito. At salamat po doon sa mga nagtanong at gayon din sa nagpadala ng tanong sa atin na taga
taga Manila Central Church. Ayan si Brother Garcia. Thank you po, at ito na po yung aming pong sagot at sa inyong request. At balik ko na po sa ating pong anchor, si Brother Jeb Domingo. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagtangkilik ng ating programa. Salamat po sa mga nagtanong. Nay, sana nabigyang linaw po yung katanungan. Brother, lalo kang magtutumibay, lalo magpapakabuti. Ay isa pang close of probation daw, sabi ni Brother Gypsy kanina, yung kamatayan. Pag namatay na, wala nang chance. Ayan. Okay, and Brother Dan, maraming salamat po sa inyong katanungan. At hanggang sa muli po, mga kapatid. At siguro si Brother Gypsy, baka meron pang summation. Brother Gypsy? Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid dito po sa Iglesia ng Angono. Gayon din po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Ang ating pong pag-aaral na ito ay hindi po para atakihin ko ang sino man, kundi ang nais po nating ipahayag sa bawat isa ay yung propesiya ng Biblia na kung saan ipinapakita po sa atin na ang kaligtasan ay na kay Kristo lang at meron pong dalawang resurrection na gagawin ng Panginoon. Ang pagkabuhay, sa unang pagkabuhay, yung pong kukunin niya lahat ng mga banal, kasama po yung abutan ng Panginoong buhay. At sa ikalawang pagkabuhay, yung pong hahatulan ng Panginoon. Wala pong tinatawag na grace period. So walang second chance. Kaya kung tayo pa magsiseryoso sa ating pananampalataya, hindi po sa future, kundi ngayon na. At hanggang sa muli po, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga nakataga-subaybay natin sa internet, ay sa muling programa po natin, ay itanong niyo po at pag-aaralan natin. Kami po ay bumabati sa lahat ng aming mga suking taga-subaybay dito sa pag-aralan natin. Ako po muli inyong kaibigan, Brother Johnson Amican, para doon sa mga bagong nanonood sa programang ito. Sa pagkakataong ito ay espesyal na episode ang nais po naming ihandog sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi po lingid sa inyong kaalaman na ang pag-aralan natin, ministry, ay na-invite sa iba't ibang bansa, una sa Japan, pangalawa sa Singapore. At nitong huli nga po ay naanyayahan ang team ng pag-aralan natin sa Singapore. Kaya ko nabanggit ito sapagkat ang naging daan para marating po natin ang lugar na iyon ang ating makakasama sa episode na ito. Dahil kasi, mga kapatid, ay napag-alaman po namin na napakaganda ng istorya ng family na ito. Kaya naman ay nakumbinsi po natin ang mag-asawang ito upang kanilang i-share ang kanilang magandang karanasan kung papaano po nagsimula sa magkaibang pananampalataya at ngayon ay pinag-isa sila ng Panginoon. Kung papaano ang paraan ay alam namin na mai-inspired po kayo. Kaya para doon sa mag-asawa na hindi magkaparan ng pananampalataya, maaaring maging inspirasyon po ito. At doon sa magpareho ng pananampalataya, ay mas lalong ma-challenge tayo kapag nalaman po ninyo ang kwento. Ang mag-asawang ito ay walang iba po, kundi si Sister Tunet at si Brother Romy Valdez. Sila po ay ako nagtatrabaho sa Singapore at ang kanilang mga anak ay narito po sa AUP nag-aaral lahat. At sila po ay dumalaw po dito sa atin at yun nga ho ay ating sinamantalang pagkakataon upang ma-interview ang mag-asawang ito. So ato po silang kapanayamin. Okay, Brother Romy, Sister Tonet, salamat sa inyong pagpapaunlak at alam ko na talagang medyo naiilang kayo, pero palibhasa ay ito ay hindi para sa ating pansariling layunin, kundi para ma-share natin ang napakaganda niyong kwento sa ating mga taga-subaybay kayo ay pumayag. So, kumusta si Sister Tonet? Mabuti po. Brother Romy? Mabuti rin po. Ayan. Si Brother Romy ay isang engineer, si Sister Tonet ay Pharmacist. pharmacist. Yan. At
ito magsisimula tayo, Sister Tunit. Kasi ikaw yung mananampalataya, ikaw yung Adventist. So, noong time na kayo ay nag-decide na mag-asawa, ano naging kasunduan ninyo na darating yung time na kailangan ay maging isa sa pananampalataya o kanya-kanya o walang pilitan? Before po kami nagdesisyong magpakasal, nag-usap po kami. Sinabi ko sa kanya, gusto mo akong pakasalan? Baka naman gusto mo akong pakasalan dahil ako ang magluluto sa'yo, ako ang mag-aalaga sa'yo. Sorry ka, hindi pwede yon. Tapos, sabi niya, hindi, ako magluluto, pero tulungan mo na lang ako, ikaw na lang maghugas. Yun talaga una naming agreement. Sabi ko, hindi, kasi hindi pwede, pag mag-asawa tayo, hindi pwedeng magluto ng baboy sa bahay. Tapos sabi niya, sige, hindi na lang ako magluluto ng baboy, makikikain na lang ako sa mga kapitbahay o sa mga friends ko. Sabi, sige, ito pa, pag mag-asawa tayo, pag nagkaroon tayo ng mga anak, hindi pwedeng sabihin mo, dito sila maging Katoliko. Kung saan ang mga bata ay makakasumpong ng liwanag at kung saan ang mga bata ay matututo sa buhay ni Kristo, doon dapat sila. Sige, walang problema. Alam mo naman ang mga lalaki, Brother Johnson, gusto nila pagbigyan ka. Tapos, sige, walang problema. Tapos yung decidido na talaga siya, yung okay na. Tapos, all the way, okay lang. Pero actually, sa akin kasi ewan ko lang sa ibang mga Seventh-day Adventist, born Seventh-day Adventist, parang relax na ako, ako nasa pananampalataya na ako, kaya okay lang kung hindi. Honestly, hindi ko talaga siya pinagdasal. Kasi nung time din yon na pumayag akong maging asawa siya, mapakasal, labang din yun sa kalooban ng parents ko. Kasi gusto talaga nila na humanap ako ng kapanalig at kapanampalataya para walang problema. Pero siyempre, matigas ng ulo Kaya, yun ang nangyari. Pero ganun pa man, okay smooth for the first year, hanggang sumasama naman siya sa akin, sa church. Kaya lang, nung kasing lumabas na minsan kasi nagsimba kami doon sa Abu Dhabi, na kasama ko yung bata, tapos yung yaya kasama din. Biglang umiyak yung isa, yung maliit pa. Tapos nung umiyak na, nagtinginan yung mga kapatiran natin. Tapos siya, sabi niya magpaiyakin, nakakahiya naman sa mga dito. Kasi syempre ang mga Roman Catholic, meron silang parang solemn talaga. Tapos kahit ipaliwanag ko sa kanya, yung nahihiya na talaga siya. Kaya from there, ayaw na niyang magsimba. Kaya ako din, sige, hindi naman talaga ako yung talagang very, that time, yung parang, yung katindi nung pagsisimba ko. Kasi okay na ako, relax na ako, dahil akala ko Adventist na ako, kailangan ligtas na talaga ako. Kaya hindi yun naging, hindi yun problema sa akin. So, hanggang lumaki yung mga bata na may agreement pala kami, Brother Johnson, na ang mga bata kailangan binyagan sa kanila. Sabi ko, hindi pwede. Kasi, talo naman ako dahil ang mga bata sa atin naman hindi pwedeng binyagan na bata pa. Ang ginawa ko, sige, ganito na lang. Pabinyagan ko sa'yo, pero ididikit muna natin sa simbahan. Sa amin, sa SSDA. Pumayag naman siya. Kaya okay lang din, wala kami problema sa religion namin. Yun po yun po yung nangyari. Kaya okay lang din sa akin na maging Adventist o hindi, okay lang din sa akin. Kasi wala kaming problema sa ganong kalagayan. Ngayon, Brother Romy, gusto ko rin tanong sa iyo. Yung ganong sit-up, ano naman yung nasa isip mo? Okay lang ba? O meron kang mga plano na yung mga bata madala mo sa Catholic? O kahit na siya, madala mo sa Catholic? Ano yung nasa isipan mo? Yung una, ganun talaga yung intention na pag lumaki ng mga bata, may dala ko sa
simbahan ng Katoliko kasi tuwing linggo noon, nagsisimba ako. At hinahatid ko lang yung mga bata tuwing Sabado sa church ng Seventh-day Adventist. At sinasabi ko lang na pag uuwi na sila, tatawagan lang ako at susunduin ko sila. Ganun yung naging routine namin sa mahabang panahon. At minsan naisama ko sa simbahan yung dalawang bata. At nangyari, hindi sila komportable. Nasanay sa Adventist. Kaya simula nun, hindi ko na inulit na isama pa sila pag magsisimba ako sa Roman Catholic Church. Nung nabanggit ni Sister Tonet na sumasama ka din sa pagsamba sa Adventist, doon sa mga nakaranasan mong unang mga panahon na ikaw ay sumasamba, hindi ka ba nagkaroon ng interest? Or ano yung pakiramdam mo? Uso-uso lang? O para pagbigyan na niya siya? Ano yung Minsan kasi mayroong mga important events sa Seventh-day Adventist na nasasabi niya sa akin. Gusto ko lang pumunta at mag-observe. Pero wala akong intention nun na makipag yung mga halabilo. Sa makinig sa mga hindi ko sinuseryoso nung time na yun. Okay. Yan. So, balik ako sa iyo, Sister Tonet. Nabanggit mo na parang okay na sa iyo na hindi siya ma-convert. Nanatili ba ganung isipan mo? O dumating din yung time na pinag-pray mo at hiniling mo sa Panginoon na dumating yung panahon na siya ay maging Adventist? Nung nung lumipat na kami ng Singapore, doon ko na lang naisip, yung bang bigla na lang kailangan ko ipagdasal. Kasi kaya din ako nag-start ipagdasal siya. Dahil yung pagpunta namin kasi sa Singapore, talagang it's almost a year of struggle. Talagang nag-a-argue talaga kami. Ayokong pumunta sa Singapore kasi maganda na yung buhay ko sa Abu Dhabi. Kumbaga, lahat ng luho nandoon, nararanasan ko, may sarili akong sasakyan, may sarili din siya sasakyan, yung mga bata, libre sa school. Kumbaga, hindi, yung bagang nasa government hospital ako, maganda yung trabaho ko. Kaya, komportable ako na pupunta kami sa Singapore. Tapos ako kasi yung tipong, pag nasa trabaho ako, gusto ko dyan na ako manatili. Ayoko yung palipat-lipat. Kaya, yun yung matagal ako nagsabi na, hindi talagang ayokong lumipat sa Singapore. Kaya, lahat ng bagay ginawa niya para ipakita sa akin, talaga siya, nag-research siya kung anong magiging buhay namin sa Singapore. Kaya sabi na ganito, ganyan. At inuna pa niyang hinanap yung simbahan. Doon sa Singapore. Alam mo, pagpunta mo dito sa Singapore, ganito yung simbahan. Parang kasi choir din, before kasi ako umalis ng Abu Dhabi, naging choir din ako ng church. Member ako ng choir. Tapos sabi, ganito, meron ditong kanta, may ganito. Lahat na lang, parang, yun yung niya sa akin, pang-akit na, para lumipat na ako sa Singapore. Tapos, sabi ko, wala akong magawa kasi kailangan magsama talaga kayo. Yung mga bata din. Hinintay ko na lang yung pagkakataon na, kumbaga nauna siya sa Singapore, ako, hinintay ko muna yung mga bata na matapos ang school sa Abu Dhabi. Yun yung nabanggit niya, Brother Romy, na una mong hinanap yung church. Anong purpose talagang para mahikayat mo siya na lumipat? O meron ka man ibang naiisip or plano talagang magsimba? Nung time na yun, kasi nung 2010, nagkaroon kami ng konting problema. At na-realize ko baka kailangan na magsimba ako dito sa susubukan ko lang sa Seventh-day Adventist Church. Pumasok ako roon, nabigyan ako ng mga Bible study for beginners. Yun kasi ang kalakaran roon. At after few months, after 6 months,
nagdesisyon ako na lumipat na ng Singapore. Siguro na rin dahil yun ang pinagdadasal ko na sana bigyan ako ng pagkakataon na lumipat sa ibang bansa. Pagdating ko ng Singapore, ang una kong hinanap yung simbahan para sa kanila. Seventh-day Adventist Church na nakakita naman ako sa Jurong. At nung time na yon, nagsisimba pa rin ako sa Catholic. Kaya ang nangyayari, Sabado, pupunta ako sa Seventh-day Adventist Church. At pag Linggo, magsisimba rin ako sa Catholic Church. Yun ang naging routine ko sa halos 6 na buwan. Hanggang sa unti-unti na hindi na talaga ako umattend sa Catholic Church, hindi na ako nagsisimba. At na-focus na yung attention ko doon sa Seventh-day Adventist Church. Umaattend na rin ako ng regular sa midweek. At meron rin kasi kaming vesper na naging, kumbaga sa naging inspirasyon sa akin yung mga kasamahan ko doon sa Singapore ng mga Adventista dahil masugid silang umaattend tuwing Wednesday at saka Friday. Nakita ko kahit kukunti sila, siguro during that time, year 2011, mga 3 or 5 persons lang ang umaattend. Ng gabi na sa Sabado lang marami. At sabi ko, nasa isip ko, bakit ganun sila kasugid? Kahit pagod sa trabaho, nakikita ko pa rin talaga sila na aktibo tuwing Miyerkules at saka Biyernes. Hindi pa talaga rin ako noon na kumbaga sana nag-observe pa rin ako. Although meron kaming mga subject na related kay Ellen G. White, makikinig lang ako sa gilid pero hindi talaga yung full na maintindihan ko talaga na magsaliksik o mag-aral nung panahon na umaattend ako ng midweek at vesper. So, ibig sabihin, yung iyong pagpunta doon ay unang na-curious ka lang kasi bakit kahit kaunti ay napaka-active din na sa pag-attend ng mga pagpupuno. At ito rin yung nabanggit dahil wala pa talaga yung interest mo as in. Ngayon, nung time na yon ay ikaw pa lang yung nasa Singapore. Nung time na lumipat na si Tertonet, ano na yung naging setting naman? Nung kasama na yung mga bata at lumipat na sila sa Singapore, linggo-linggo na nagsisimba kami. Hindi ko na sila inahatid pero sabay-sabay na kaming pumupunta sa simbahan. Pagka Sabado? Tuwing Sabado. At ayun, naging kahalubilo ko na yung mga ibang lahi dyan sa Singapore. Nakakausap ko na. Umaattend na rin ako ng Sabbath School. Bihira sa AY tuwing hapon. Dahil minsan, mas gusto ko na dahil sa dami ng ginagawa ko nung trabaho, nung time na yon, mas gusto ko na papahinga. Sa pagdating ng Sabado, mas gusto ko na papasok na lang muna ako sa trabaho. Pagka hapon. After ng worship. So, sila Tonet nung nasa Singapore na kayo, nakita mo na may pagkakababago na katulad ng binanggit ni Brother Rodney. So, ano yung nararamdaman mo that time? Kahit na dati meron kayong pagkakasundo kasi ayaw mong lumipat. So, naging nagkaroon ba ng magandang sa'yo yung regular na pag-attend? Kasi nung lumipat na kami sa Singapore, regular na din yung attend namin ng midweek. Yung pinakauna ko talagang napuntahan nung midweek nila, brother, kay Kuya Chris Tumbo, punta din. Ang diniscuss nila is
The Great Controversy. Yung mga chapter na yon. Tapos sabi ko, narinig ko lang yun Kasi kahit board Adventist ako, marami kaming, parang meron kaming mini library. Kasi 25 years elder yung papa ko So binibisita talaga yung bahay namin ng mga pastors, pag may mga crusades, doon talaga sila natutulog. Tapos kompleto kami ng mga volume ng ng Health and Home. Marami kaming mga books pero kahit minsan hindi ako nakabuklat ng Ellen G. White book. Doon lang ako napukaw yung ganito pala yung Great Controversy. Nag-discuss sila doon. Tapos binibigyan kami next week or next 2 weeks, ikaw naman yung topic na to, ikaw ang di-discuss. Kaya napilitan akong magbasa. From there, binuksan na din namin yung bahay namin na para doon magtipon-tipon, small group sige dito kayo mag-midweek, dito kayo mag-whisper. Gustong-gusto ko naman yun kasi yung asawa ko kasi mahilig magluto. Mahilig talaga siyang magluto at saka kahit ako naman, nagluluto din. Siyempre, pharmacist, magaling talaga yan sa mga timpla-timpla. Kaya lang, hindi ko pinapractice kasi nga, meron akong asawa na nagluluto. So, siya yung aligaga, pag uy, may midweek, kailangan makabili na ng ganito, ganyan. Sabi ko, hayaan mo lang, God will provide. Ganun talaga ako. Hayaan mo lang kasi yung detalye na ganito, dapat ganito ang pagkain, nakakahiya sa mga bisita. Ako naman, hayaan mo, kasi kawawa naman yung yaya natin, mag-alaga ng mga bata, magluto pa siya. Akong bahala, prepare nyo lang ako magluto. Ganun siya nakita ko yung lalong, yung passion niya sa pagtulong. Tapos, yung binuksan na yung, namin na, which is hindi yan nangyari noon. Na, mabuksan man yung bahay namin, hindi sa gawain ng Panginoon, kundi sa mga barkada niya. Sige, ganyan. Yun. Pero, yun lang talaga, nung napunta sa Singapore, yun yung mga pagbabago, which is, kahit, it took me, I think, more than 7 months para talagang makapag-let go ako or makapag-move on ako sa buhay ko nung nasa Abu Dhabi ako. Kasi marami akong pagbaba ko, kailangan ko pang, yung pag-alis mo, kailangan mag-set ka ng time na ganitong oras, kailangan 1 hour, dapat nandoon ka na. Kasi nga, maghihintay ka ng bus, samantalang nasa Abu Dhabi ako, pagbaba ko, ako na yung mag-drive ng sasakyan ko. Yung patience talaga, yun ang unang nabuo ko sa Singapore, yung patience. Kaya sabi ko, kailangan talagang magpasensya. Tapos, every time na makakaranas ako ng hirap, na yung inconvenient ako sa mga lakad ko, lagi kong sinasabi sa sarili ko, dahil sa'yo, dinadama ko sa Singapore. Yung sinisisi ko siya. Oo, yun. Tapos, doon din ako natuto. Kasi, meron kasi pastor doon sa Singapore. Si Pastor Isagani pa din siya. Pero sa sa Filipino church. Iba kasi yung church namin. Sa Jurong kami. International yun. Sabi ko sa kanya, yung buhay namin, tapos sabi ko, Pastor, pwede mo bang umpisahan na mag-Bible study si Romeo? Sige sister, ganyan. Kaya actually nag-open na yun every Sunday, di ba? Afternoon, na magba-Bible study doon sa amin. Meron din kami mga kasama. Nag-start talaga yun? Nag-start yun. Nakailang kaya yung session? Mga 16. 16. Binilang niya, 16. 16. Napakamatandaan yung brother sa mga Okay. So, nakita na natin yung starting point, yung talagang unti-unting pagbabago. Lalo na yung interest mo, Brother Robin. So, that time na mayroon ng Bible study ay nandun na yung iyong interest na nandun na ba yung plano mo na parang mayroon ka nang inisip na magiging Adventist na parang araw? Nung time na yun, wala pa kasi sabi ko, okay lang, Bible study lang naman. Hindi naman ako mako-convert dyan. Sabi ko, ganun yung yung sa isip nung time na yun. Kahit mahigit isang dekada na yung nakalipas, hindi pa rin talaga babago ba. Basta sumasama lang ako noon. Okay, Bible study. Bible study. Naturuan kami ni Pastor Igan, pero wala pa rin talaga sa ko. Wala sa loob. Wala sa loob.
Konti, merong sinusulat ko, may nagsusulat ako, pero hindi yung talagang naranasan ko nung 2014. Ano yung naranasan mo ng 2014 kasi ang nangyari nung 2013, nag-decide ako na bumalik sa Middle East. Nakapag-work ako sa Qatar. At talaga bumalik ka? Oh, bumalik talaga ako. Tapos ako sa magandang sweldo. At pero ito isa sa mga nag-trigger sa akin. Itong pagpunta ko sa Qatar. Ang nangyari? Hiniling ko kasi na bigyan ako ng magandang sweldo, kung maayos yung buhay namin. Binigay naman yun. Bago pala binigay yun, syempre, pag pupunta ka sa Qatar, o magkakaroon ka ng meron kang bagong trabaho, negotiate mo yung sweldo. Ang nangyari is naipangako ko na pag ito binigay, itong sweldong ito, tapos yung 10% nito is mapupunta sa simbahan. May ano ka ng commitment sa Panginoon, ha? Oo. Ang nangyari, binawasan ng 10% yung gusto kong mangyaring sweldo. So, mawawala yung bibigay sa simbahan. Oo, yung ano? Sabi ko, nasa isip ko, Lord, pag hindi ibinigay itong sweldong to, at hindi ko may bigay sa inyo yung 10%, hindi na ako tutuloy. Ginibak ko ngayon yung sa Qatar, yung offer. Ilang araw bumalik sa akin at binigay yung gusto kong sweldo. Okay. Kaya nagtuloy-tuloy na pagpunta ko ron, talagang ibinigay ko yung 10% ng kinikita ko sa simbahan. Sa Qatar? Sa Qatar. Okay. Mga ilan ang nangyari, naiwan na naman sila sa Singapore ngayon? Naiwan na naman sila sa Singapore at yung mga bata doon na dinala sa AUP. So, hiwalay na naman kayo ngayon? Hiwalay kami na. Okay. Gaano matagal yun? Nung nagpunta ako ng Singapore, ng Qatar, akala ko yung magtatagal na ako na makuha ko sila. After 6 months, yun yung binigay kong duration para maiayos ko yung lahat ng mga papers nila. Ang nangyari, hindi naging maganda yung relationship ng management o ng supervisor ko sa akin. Kaya ang nangyari is, nag-decision uli ako maghanap ng ibang trabaho. At nabalitaan ng dati kong kumpanya sa Singapore na naghahanap ako ng trabaho. Kaya sinabi nila na bumalik ka na lang rito. Balik ko sa Singapore? Doon ako nag-decide na bumalik na ulit sa Singapore. Nung bumalik ako sa Singapore noong 2014, doon ako nakaramdam, kasama na yung nangyari sa Qatar, na iba na yung pakaramdam ko pagdating sa pagsisimba. Nakikinig na ako sa mga sermon, take note ko yung lahat. Mas lalo pa ako naging aktibo sa pag-attend ng midweek at ng vesper. At ma-attend na rin ako ng AY. Time na yun. Okay, nag-develop, nag-improve. Oo. Nagbabasa-basa na ako kasi nung nandun ako sa Qatar, siguro yun na rin ang gusto ng Panginoon. Na talagang doon ko nabasa mula Genesis hanggang Revelation. Natapos ko yung Bible. Pagdating ng wala na akong paso kasi mas marami akong oras na nagugugol sa pansarili ko nung nandun ako sa Qatar. Dahil wala kang gagawin sa labas eh. Dahil ang temperature, pag 50 degrees, siguro naman, di ka nalalabas. Kaya pagtapos ng trabaho namin, which is around 6:30, tapos na ako mag-dinner ng mga 7 o'clock. Wala akong gagawin hanggang 10 o'clock o 11. Saglit lang naman kami mag-usap sa telephone.
Kaya, ang nangyayari, nagbabasa talaga ako ng Bible. At doon ko na marami na akong nalaman, naintindihan. At nung pagbalik ko na ng Singapore, doon na ako nagkaroon ng ano ba yung tinatawag na Enthusiasm. sa midweek gospel at saka sa pagsamba. Ang nangyari pa is nabigyan ako ng pagkakataon na minsan napapansin ko wala kaming teacher sa Sabbath school. Kaya ang nangyayari, nakaupo lang kami ron at naghihintay ng magtuturo. Ang ginawa ko, unti-unti, nag-aaral talaga ako ng lesson. Hindi pa ako baptized noon. Nag-aaral ako ng lesson. Tapos ako na yung nagpapaumpisa ng ng lesson. Kasi nakapagbasa ako, nagtitake note ako. Kaya ang ginawa ko pag Sabbath school na, wala pa rin yung teacher. Ako muna yung pansamantalang magpapaumpisa pa. Hanggang sa nakasanayan ko yung gano'n. At nagbabasa ako. Ang ginagamit kong mga reference is yung oras ng pag-aaral. Yung kila Pastor. Jose Sabat. Tsaka si Relio Mara. Wow, matutuwa sila Pastor nito. Nagte-take note rin ako ron. At yun ang isinishare ko pagdating ng Sabbath school lesson. Amen. So ano pa yung ibang mga naging instrumento para mas lalo kang mapahilig sa pag-aaral ng Bible? Marami kasi sa church na talagang na-inspire ako sa kanila. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Sabi ko, bakit ganito sila kasipag, mag-aaral, tsatsaga talaga na sa mga nalalaman nila sa Bible at sa mga pagtuturo nila. Sabi ko, sana makapag-share rin ako sa ibang tao. Lalong-lalo na sa mga kamag-anak ko na mga natututunan ko, sana maibahagi ko rin sa kanila pagdating ng araw. Nag-start kasi ako nung 2014. Isa pang nagpa-inspire sa akin is yung programa ni Brother Jerry. Yun muna yung kasi may nagbanggit sa akin sa simbahan. Ngayon, hinanap ko yung sa YouTube. At nung nakita ko, una is nakikita ko na mayroong question and answer. Hindi ko man lang napansin ba. Pero nung habang tumatagal ako, sabi ko, ito rin yung gusto kong itanong nun Sabi ko, dito ko lang pala makikita ako malalaman. Kaya ang nangyari, nag-enjoy ako sa panonood. Palagi ko yung sinusubaybayan. Hanggang sa naghanap ako ng mga bagong episode. At nakita ko ngayon yung first episode nyo nung pag-aralan natin. At nung nakita ko yun, ang ginawa ko sinundan ko yun dahil nilagyan nyo ng mga number. Mga episode number. Magmula 1 at ngayon hanggang nasa 132 episodes na ako. Talagang hindi mo nilalampasan. Gusto ko kasi sunod-sunod. Kasi siya, Brother Johnson, siya yung tipong organized. Sabay-sabay talaga kaming manonood noon. Kaya lang nagtitake note siya. Ako naman, gusto ko, lalo na pag alam ko na yung sagot or yung question, parang pabalik-balik. Huwag na yan, jump na naman ako. Pero tinatapos ko yun kasi sa work ko din, mayroon akong station na pwede akong mag-headset. Pag hindi ako doon nagmi-mix ng gamot, meron station doon na nag-check lang, pwede kang mag-music. So, yung inaano ko, kaya naa-ahead ako sa kanya, siya sa bahay lang. Pag sinabi niya, wag mong galawin yan kasi tinitake note ko yan. Naka-take note talaga yan. Kaya pag gusto ko, tapos na ako niyan, sabi niya, manood ka lang ng sarili mo, basta ito, akin. Kaya hindi ko siya pwedeng, tapos na yan. Kaya matutulog na lang ako kasi
nanonood na siya kasi talagang naka-ano siya naka-organize. Ito, hindi pwedeng lumaktaw. Sa Bisaya pa, hindi pwedeng lumaktaw. Ibig sabihin, malaking tulong sa'yo yung mga program at question answer na pinapanood. Minsan kasi nagagamit ko yung mga natututunan ko sa pag-aralan natin. Pagdating sa mga sa AY namin at sa mga Sabbath School lesson, nagagamit ko sila ng mga pang-reference ba. Tuwing Sabado at lalo na pag Miyerkules at saka Biyernes. Isa rin minsan gagamit talaga yung mga natututunan na nalalaman ko doon sa pag-aralan natin ng mga episodes nyo. So, nung nakita mo na yung grabe na layo na ng pagbabago, anong naramdaman mo? Natutuwa ako kasi at least hindi na ako maghihirap magturo sa kanya. Ay, okay yan. Doon din yung time na, pero sa puso ko naman gusto ko, magpabaptize ka na. Kasi, pero hindi mo siya sinasabihan? Hindi ko siya sinasabihan. Kasi gusto ko kasi, active kasi siya sa church. Siya ang nagluluto kasi meron kasi kaming cooking ministry. Ibig sabihin, may mga schedule. Ngayon, siya lagi ang nagluluto, nagli-lead sa pagluto doon. Tapos, basta may mga activities siya na ako na SDA, born Adventist, hindi ko ginagawa. Yung bang, siya mismo maaga sa church. Kaya kami nagtatalo, bakit hindi ka maaga? Kailangan sa trabaho maaga. Dapat sa church maaga ka. Din siya talaga yung nag-aano sa akin, nagpupush na ganito. Ako naman, parang naiirita naman ako. Pero one time, sabi ko, tama nga naman yung asawa ko. Kasi, pero mo, sabi nga sa Proverbs, if you seek me early, you'll find me. Sabi ko, kailangan talagang maging maaga doon. Kaya, natututo ako talaga sa kanya, practical. Kasi minsan pag nakikinig ka lang, nga, tama. Tama ka lang ng tama, pero yung practical kulang. Yung application. Kaya, tama nga naman itong asawa ko. Doon na din ako start na kasama ko na siya ipinagdasal na never kong ginawa noon. Yun yung nakita ko sa kanya na sabi ko, Lord, tingnan mo naman, wala na akong kahirap-hirap. Actually, doon ko lang nalaman sa kanya, meron na sila, Brother Richard at saka si Brother Johnson, nasa na sila pag-aralan natin. Kaya siya din yung nag-introduce sa akin, okay, pag-aralan natin. Yeah. Nakatulong yun sa pagbapasya na talagang magpabaptize na? Malaki yung naitulong sa akin kasi una marami akong natutunan na mga tanong ko rin sa sarili ko na tanong ng iba na sinagot nyo doon sa pamamagitan ng programa nyo. At talagang tinitake note ko ron, tapos yun, at nag-iisip pa ako ng mga ibang mga tanong at nakakakuha ako ng mga tanong na magagamit ko para may discuss rin sa church. Lalong-lalo na sa Sabbath School lesson. Anong taon ka nga na-baptize? Last year. 2000 May 2018. Ang nangyari kasi, dapat sabay-sabay kami ng anak kong dalawa, ng babae na magpapabaptize. Nag-usap na kami. Nangyari, hindi na sila makapaghintay. Kaya, nagpabaptize na sila. Dito sa AAB. Ngayon, ako naman, nag-iisa ako, sabi kong gano'n, hahanap lang ako ng timing kung saan maganda. Tapos, nung time na, nung early 2018, mayroong programa ang Diyong Filipino Ministry sa Mindoro na magsuporta kami sa mga layman para sa evangelistic meeting doon. Ngayon, isa ako sa masugid na sumuporta doon sa programang yun. At nung time na one month before na
na mangyari, yung programang yun, eh, nag-commit ako na pupunta ako ron. Pero wala pa talaga sa isip ko na magpabaptize. Naisip ko na lang, pupunta ako ron. Magkakaroon ng binyagan. At di pa ako magpabinyag ron. Isip-isip mo na yan. Pupunta ako ron, spend ako ng pamasahe. At makikinig ako ng mga lecture. Tapos hindi rin ako makabaptize. Kailan pa? Kaya sabi ko, ito na siguro ang pinaka magandang pagkakataon na makapagpa-baptize ako. Ito na siguro yung pinakahihintay kong time na hiniling ko sa Panginoon. Kaya yun, nangyari. Noong May, na pumunta ako ron, yun nga, at isa ako sa mga na-baptize Sa Mindoro. sa Mindoro. Ano yung pagkakaiba nung ika-baptize na? Anong iba ng pagkakaiba ng namin? Malaki kasi hindi pa ako baptize. Unti-unti ko nang binago talaga yung sarili ko. Dati, talagang umiinom ako. Nigarilyo, umiinom na halos linggo-linggo talaga yung mga barkada ko at makakakilala sa UAE. Hanggang sa Singapore, na gusto ko linggo-linggo magkakasama kami ba. Kahit nagsisimba na ako. Pag dumating yung time ng 2015, na talagang in-stop ko lahat. At hanggang ngayon, hindi na bumalik pati yung paninigahan. Sinubok pa ako. Dahil nung 6 months akong huminto, nagkaroon kami ng Christmas party sa company. At alam mo ba, Brother Johnson, kung saan yun? Sa factory ng beer. Nandun lahat yung ibang klaseng beer, yung matitikman mo, napakla, masarap o ano. Pero, nawala na talaga yung hilig ko pag-inom. Kaya hindi na ako masaya na iinom pa. Yun ang nangyari. Kahit yung mga kasama ko sa trabaho, mga kaibigan, naninigarilyo, nakikita ko lang sila. Pero hindi na talaga, wala na talaga sa wala yung interest mo doon. Ang ipinalit ko is yung araw-araw na devotion sa umaga. Natapos ko na nga yung isang devotional books ni Ellen G. White. Yung Christ Triumphant. Nandun na ako sa pangalawang devotional books niya. 17 devotional books yun. Kaya 17 years ako magbabasa every morning ng devotional books ni Ellen G. White. Sister Tolit, ano yung naramdaman mo nung nakita mo talaga nandun na yung turning point, yung talagang as in Naiiyak ako. Hindi kasi ano ba? Hindi kasi niya sinabi sa akin na, wala siya sinabi sa akin na pupunta siya ng Mindoro. Basta sabi lang siya, parang paparinig lang na, ang sarap siguro pumunta ng Mindoro. Tapos sabi ko, kasi uuwi naman tayo kasi dapat, ang ano kasi namin, ako kasi, every time na mayroong okasyon ang mga anak ko sa AUP, kunyari recital, anim kasi yung anak ko, so, kinumit ko na yung sarili ko na every birthdays of my children, nandoon talaga ako. Tapos, pag mayroon silang mga activities, kunyari recital, kasi ang mga anak ko na into piano, I'm into violin also. Tsaka something na kailangan talaga ang presence ng magulang sa school, nandoon ako. Pero yung asawa ko, at least twice a year lang siya umuwi with me.
ako talaga yung committed sa mga bata. Nung time na yun na gusto niyang pumunta ng Mindoro, sabi ko, wag na lang tayo pumunta, padala na lang tayo ng pera. Kasi mayroon tayong mga activities na kailangan nandoon tayo sa NP. Sabi niya, ganito na lang, suportahan natin. Aside sa pera, kailangan may moral support tayo doon na tayo nandoon. Pero kahit ako na lang, sabi niya. Tapos, nagtaka ako. Kasi, ang hirap kasing magpa-schedule ng annual leave na basta-basta sa work eh. Makikipag-compete ka sa iba eh. Kasi mayroon kaming forecasted leave doon sa work. So, baka hindi ka pwedeng, mag-leave ako. Hindi ganun ang kalakaran sa work namin. Kailangan magpaalam ka talaga. At least beforehand. Ngayon, yung schedule niya, conflict sa schedule ko. Tapos problema ako. Tapos sabi ko, hindi ako pupunta. Sabi niya, sige, kung hindi ka pupunta, yung mga bata na lang, papuntahin mo sa Mindoro. Tapos sabi ko naman, isip ko, taong to, bakit mga bata lang, ako hindi importante? Hindi, sabi ko, sige, naghanap talaga ako ng parang pinagdasal ko talaga na, Lord, sana pumayag yung kasama ko o yung boss ko pag hihingi ako ng araw na ito na wala ako. Kaya, true enough, talagang God is so good at dininig naman niya yon yung dasal ko. Nabigyan ako ngayon ng ng schedule, ng slot. Although mahal yung ticket, binili ko na. Tapos, kasi nakabili na pala siya, di sabi ko, sige, kunin ko yung mga bata. Di, pina-arrange ko. Kami ngayon ang nag-land trip siya, diretso na siya, airport to airport na ang nangyari sa kanya. Pero, tinanong ko siya, magpabaptize ka ba doon? Hindi ba siya kumibo? Parang iniiba niya. Hindi ko alam. Kaya, tanong din yun ng mga bata, Mami, why we need to go to Mindoro? Bakit ang layo? Sabi ko, you like adventure, right? Sabi niya, oo, pero ang layo naman. So, you will sing there. Sabi ko ganon. Kasi mga bata na sa, you will sing there. Okay. Ganun lang. Tapos, nung nandoon na sa Mindoro, yung Sabbath morning worship, na parang, tinawag siya nung isa na, hindi ko naman alam. Tapos, nagpa-testimony sila, 3 kayo noon, di ba? Tapos, sabi ko, wait lang, kakaiba yung naramdaman ko Tapos nung sinabi na isa po sa mga candidate, doon na, hindi na ako makapag... Hindi nga naiyak ko. Tapos lumingon ako sa mga anak ko. Kasi ang mga bata kasi na-frustrate kasi sila noon dahil sabi na, Mommy, bakit ganun si Papa? Nangako siya na sabay-sabay kaming magpabaptize. Bakit ngayon? Kaya, hindi ko alam kung anong... Grabe talaga naramdaman ko, hindi ko alam sa Tumawa na lang ako nung parang nahimasmasan ako nung si Brother Richard na yung nag-sermon na napatawa kami lahat. Kaya, yun, yung parang iba talaga yung... sabi ko, Lord, tingnan mo naman, ang bait-bait mo naman na ito na yung pinagdasal ko na noon hindi ko pinagdasal, tapos pinagdasal ko, tapos yun. Saka yun ang talagang gusto ko. Sabi ko kung ako mapag-bautista, mapag-baptismohan, sana sa river o sa dagat ba. Yun nga, doon sa dagat. Tapos, river yan. Tapos kasama pa yung mga mahirap na mangyari. Sila mga kasama ko. Sabi ko, ito yung gusto kong tayo para mag-baptize ako. Marami kayo mga kasabahay. 40 souls. At yun, mga sa more than 30 persons there. Isa mangyari. Kaya sabi ko, ito na yung pinaka-tamang oras para talaga mag-baptize. Na yun ang mga kasama ko, isa mga mangyan at doon pa sa river. Isa ba yung sa naging dahilan kung bakit nitong taon na to ay binalikan niyo yung lugar Mindoro at nag-ministry sa mga mangyan? Kung kasi nakausap ko yung ibang mga mangyan nung time na yun, hindi sila marunong
magsulat, hindi marunong bumasa. Ah, hindi ko yung iba hindi nakapaalam. Nakita ko kung paano sila i-transport sa bahay ba nila o sa pinanggalingan nila sa bundok na nakasakay sa 6x6 truck na ang dami-dami nila. Kaya sabi ko kahit paano gusto kong bumalik doon sa kanila para naman mabigyan sila kahit paano ng konting biyaya galing sa Panginoon. Ngayon, ilang mananampalataya, nakapag-ministry na kagad kayo sa mga mangyan. Bali, ang third year na namin ginagawa ito. Pero nung mula nang mapaptize ka, ito yung una. Oo, ito yung una. Nahalos kayo lang yata eh, no? Nahalos yung family niyo yung ano. Kasi may tulong, ano sa namin, tulong na lang din itong mga kapatid. kasi actually, ano talaga namin to, ministry ng family namin. Kasi ang goal talaga namin dito is yung mga bata, yung mga anak namin, yung bata pa lang sila, matutunan na nila kung paano tumulong. Kasi last time, nag-ano din tayo sa Lucena. Pero kahit nung nasa Middle East pa kami, tumutulong na talaga kami sa mga depressed, mga ano, Remote na. hindi, walang depressed area doon. Yung mga kasambahay na pumupunta kami sa embassy, talagang meron kaming connection sa embassy para tulungan yung mga minaltrato ng mga maamo nila. Oo, kaya tumutulong kami sa kanila. Ngayon, gusto namin yung mga bata naman na matututo. So, actually, pang third year na namin to na ang mga bata ay talagang nakasanayan nila na every year meron kaming pinapak. Kahit hindi Christmas, talagang iparamdam namin sa mga anak namin na, magbalot tayo, bayaya to ng Panginoon, magbigay tayo sa mga selected, yung napupusuan namin bibigyan. Kaya yung napusuan niya na bibigyan ang mga mangyan, that was 7 months ago. Right after nung nabaptize siya, sabi niya, meron na naman tayong mission. Mga mangyan ang tulungan natin. Amen. So, ayan, mga kapatid, mga kaibigan, napakasarap pakinggan na mula doon sa isang kalagayan na parang walang pag-asa na sila magkaisa, pero pinag-isa sila ng Panginoon at nandun yung gabay ng Panginoon. Kaya doon sa mga kapatid na nasa kalagayan na parang wala rin silang pag-asa na makasama ang kanilang mahal sa buhay sa panampalataya, hindi ho natutulog ang Panginoon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa kasi hindi lang po silang may ganong kwento, napakadami pa. Ano po mga kapatid, mga binigyan ng mga taga-subaybay. So bago tayo magtapos ngayon ay meron ba kayong nais na panghuling mensahe para sa ating mga taga-subaybay? Unang-una, nagpapasalamat ako sa mga tumulong para mga kasama ko sa trabaho at mga kaibigan, pananampalataya sa Singapore na tumulong sa akin para matupad itong ministry namin sa Mindoro. At pangalawa, gusto ko lang sabihin na doon sa mga hindi pa nagde-decide na sana magdesisyon kayo na sumapit sa Seventh-day Adventist dahil ito ang tamang simbahan, tamang church, tamang turo at dito tayo matututo ng mga salita ng Panginoon. At sana huwag kayong mawala ng pag-asa, lalong-lalo na sa mga may asawa na Seventh-day Adventist na may asawang hindi napananampalataya, na sana huwag kayong mawala ng pag-asa at na dadating rin ang panahon na ma-realize rin ng inyong kasama sa buhay na
na magsimba at matutunan ang mga salita ng Panginoon. Sana huwag po tayong titigil ng pag-pray araw-araw at dadating rin ang panahon na kayo ay magiging isa. Amen. Yun din ang advice ko, lalo na din sa mga born Adventist. Kasi yun yung yun yung napagsisihan ko na hindi dapat tayo maging relax lang, na kampante. Kasi kailangan po natin na hindi lang yung sarili natin ang iisipin, kundi sa kaligtasan po ng ating mga mahal sa buhay. At saka ang ganda ng magsama-sama kayo, na dito pa lang sa lupa ay magtutulungan kayo para sa ikaluluhati ng Panginoon. At lalo na kaya pagdating niya, di ba? Kasama mo yung mga anak mo, mga mahal sa buhay. At yun nga, sabi ko nga sa iyo, Brother Johnson, na sana sa susunod, ang akin namang pamilya doon sa Bukidnon ang maano natin, mapuntahan. Magdasal po namin, lagi po namin yung pinagdadasal. So, mga ginigilin ng mga taga-subaybay, inyo pong na pakinggan, saksiyan po ninyo yung napakagandang kwento ng Valdez family, Sister Tonita at Brother Romy. At sila ngayon ay mga opisyalis ng Jurong International Seventh Adventist Church sa Singapore. At sa kanila pong ministry, patuloy po natin silang samahan sa ating mga prayer at doon sa mga kapatid na pwedeng maging kaisa nila sa ministry na ito, ay sana ay makasama po at maging isang team po tayo, mga kapatid, mga kaibigan. So kami nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat po sa inyong mga panalangin at patuloy niyong pag-pray ang ministry ng pag-aralan natin, lalo yung lingkod, ang aming kalusugan na sana ay patuloy tayong gabayan ng Panginoon upang marami pang taong ating matulungan. So sa pagkakataong ito, nais po namin isara ang programang ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Tagilan Diyos sa magbanal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa pagkakataon na inyong binigyan kami ng panahon upang makapanayam ang mag-asawang ito at umaasa kami, Ama, na may mga taga-subaybay kaming na-inspired sa kanilang magandang kwento at lalo po naming napatunayan na kayo ay Diyos na buhay, na hindi nyo hinahayaan ng isang taong may malinis na puso na manatili sa kadiliman, manatili sa maling landas. Inyo pong inaakay ito sa tamang landas ng paglilingkod at sa tama pong pananampalataya ay inyo pong iminumulat ang mga taong mayroong malinis na mithiin. Patuloy po namin dinadalangin ang pamilyang ito sa kanilang pag-uwi at pagbalik sa Singapore, yung kanilang mga anak na maiiwan sa AUP. Patuloy po nawa ang inyo pong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Dinadalangin din po namin ang kanilang pag-uwi ngayong gabi. Ingatan po sila makarating sila ligtas sa kanilang tahanan. Panginoon, salamat ng marami. Hinihiling din po namin ang kapatawaran ng aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ang lahat na ito ang hinihiling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Hanggang sa muli, tatanghal ng programa pag-aralan natin.